sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, biglang lumingon ang matandang lalaki, nangangatog sa takot habang tumitig sa bagong dating, kasabay ng pagputla ng kanyang mukha, nanginginig niyang binigkas, "Luo Wuji, Diyos ko, paanong nakaabot agad sa tagumpay si Luo Wuji?" Sa isang iglap, isang nagbabagang enerhiya ang lumukab kay Luo Wuji, sa tinig niyang punong-puno ng paghamak, dumagundong ang kanyang salita, "Kayong mga daga, iniisip niyo bang kaya niyo pang saktan ang aking anak?" Ang kanyang galit ay sumabog, naglabas ng isang puwersang napakalakas na nagpatigil sa lahat sa takot. Pigilan siya, sigaw ng isang desperado. Ngunit wala pang isang minuto, nagkalat na ang dugo, ang mga sigaw ng mga tauhan ay pumailan lang sa ere, puno ng sakit at pangamba. Nanlaki ang mga mata ng matandang lalaki leader, nanginginig sa takot habang nag-iisip, hindi pa siya matagumpay na nakalampas sa tribulation, pareho lang kaming mga virtual immortal, paano nagkaroon ng ganito kalaking agwat? Isa-isa, nagtakbuhan ang mga tauhan, hindi kaya ang matinding presensya ni Luo Wuji. Hindi natin siya kayang tapatan, tumakbo na tayo, bilis, nang marinig ito, napamulagat ang matanda, hindi, bumalik kayo agad, sigaw niya, puno ng desperasyon. Samantala, tinaas ni Li Wuji ang kanyang kamay at bumigkas ng isang spell, isang sumpang walang kawala, kung nandito ka na, kalimutan mo nang makatakas. Isa sa mga tumatakas ay biglang napahinto, nagkandalugmok sa ere sa matinding sakit, ang paligid ng kanyang katawan, dumadaing ito. Sa isang kisap mata, bumalat sa paligid ang nakakapangilabot na sword shi, sumugod ito ng walang awa, parang malulupit na hangin na humahati sa himpapawid, walang babala, walang kaligtasan. Sa sandaling yun, ang kawawang mga tauhan ay biglang nagulantang sa matinding pagsalakay, ang kanilang mga katawan na punit ng hindi nakikitang mga hiwa, dugo'y pumuslit sa hangin, at ang kanilang mga sigaw ay pumailan lang, umaalingaw sa buong paligid, samantala, 3 tauhan ang bumuo ng selyo, nginangat-ngat ang kanilang mga ngipin, labanan natin siya. Ngunit bago pa sila makagalaw, isang nakakakilabot na pagbabanta ang bumagsak mula sa langit, ito ang Heavenly Tribulation. Nanlaki ang mga mata ng matandang leader, kumakabog ang puso, ang Heavenly Tribulation ay bumabagsak na. Walang habas ang kidlat, dumagundong mula sa kalangitan na tila mismong galit ng langit ang bumagsak, walang puwang para sa pag-iwas, walang pagdududa, isang hindi mapipigilang kaparusahan. Direkta itong bumagsak kay Li Wuji, ngunit sa halip na umatras o magpakita ng pag-aalinlangan, nanatili siyang nakatayo, marangal, hindi natinag, walang bakas ng pangamba sa kanyang mukha, ni isang pahayag ay hindi lumabas sa kanyang bibig, sa halip, tinanggap niya ang pagsubok ng walang pag-aalinlangan, tulad ng isang mandirigmang hindi natitinag kahit sa harap ng hagupit ng kapalaran. Nang makita ito, dumagundong ang tinig sa paligid at sumigaw ang matandang leader ng nakaitim na balabal, "Ang langit ay tumutulong sa atin, kapag nagligtas siya ng buhay, kunin natin ang kanyang buhay, patayin siya." Samantala, sa likod ni Luo Wuji, isang napakalaking nilalang ang lumitaw, isang Dharma Manifestation Guardian na bumalat sa kapaligiran ng kapangyarihan. Maitim ang kanyang mukha, lumilipad sa himpapawid na parang isang hukom ng kapalaran. Sa tinig nitong malalim at puno ng awtoridad, nagdeklara ito, "Kahanga-hanga ang iyong tapang, kaya ngayon, puputulan ko ang iyong landas patungo sa immortalidad." Sa isang iglap, agad na kumilos ang kanyang Dharma Manifestation Guardian, itinaas ang palad, at naglabas ng isang bugso ng nakakapanghilakbot na enerhiya, isang puwersang sapat upang magpayanig sa buong kalangitan, dumagundong ang sagupaan, isang matinding tunggalian ng lakas. Samantala, sa ibaba, mariing nakamasid sina Luo Chenfan at ang System Spirit Girl, bawat kilos ng labanan ay sinusuri ng may sukdulang ingat, sa wakas, matapos mahulaan ang maaaring magtagumpay, lumingon si Luo Chenfan, puno ng yabang at kumpiyansa, hinamon ng sistema, "Tingnan mo ito, kung ikukumpara sa iyong malalaking fruit bags, ito ang tunay na nagbibigay liwanag sa iba." Sa matalim na pananalita ni Luo Chenfan, ang System Spirit Girl ay napailing ng bahagya mariing nakatingin ito labanan. Sa sandaling yun, isang ungol ng puno ng pagkadismaya, bago ito naglaho sa kawalan. Samantala, sa gitna ng kaguluhan, ang sugatang ang matandang leader ng kalaban ay nanginginig, pilit na inaangat ang sarili, tinig na halos hindi marinig, gaano kalalim ang pundasyon ni Luo Wuji. Tumingala siya, nanlilisik ang mga mata, si Luo Wuji ay binalot ng nag-aalab na kidlat at hindi masukat na enerhiya, sa lumulutang na takot, halos hindi niya maisatinig ang kanyang tanong, bakit halos hindi siya naaapektuhan ng heavenly calamity.
Sa itaas, nagtipon ng mga maitim na ulap, bumabalot sa kalangitan ng isang nakakakilabot na presensya. Napaawang ang labi ng kalaban, bumubulong, ang tunog na ito. Maaari bang ito ay ang Old Ancestor? Biglang dumagundong ang ere, at mula sa itaas, isang napakalaking kamay na gawa sa chi ang bumagsak mula sa kalangitan. Ang kanyang takot ay napalitan ng matinding tuwa, halos mapasigaw sa galit. Ang Old Ancestor ay darating para iligtas tayo, na iligtas tayo. Ngunit si Luo Wuji ay kumurap lamang, hindi nagpakita ng kahit anong takot. Sa malamig na tinig, may bahid ng paghamak, bumigkas siya, true immortal. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang isang espada mula sa spiritual energy, walang paggalang sa tinatawag na Old Ancestor, sa tonong matigas at walang pag-aalinlangan, idinagdag niya, gusto mong iligtas ang isang tao mula sa aking mga kamay? Isang hamak na true immortal ay hindi karapat-dapat para baliin ko ang aking mga salita. Sa itaas, muling nagbago ang Heavenly Thunder, nagtitipon ng mas matinding lakas, bago ito bumagsak ng may rumaragasang puwersa. Nandilim ang mukha ni Luo Wuji, wala ni katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, itinaas niya ang espada, at sa isang sigaw na dumagundong, hinawi niya ang papalapit na kapahamakan, isa lang itong heavenly tribulation, huwag mo akong abalahin. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang hindi bababa sa 3 sa 7 bahagi ng kanyang lakas, isang nakamamanghang pagpapakita ng kapangyarihan, sa isang matalim na galaw, hinati niya ang mismong heavenly thunder tribulation sa 2. Nanlaki ang mga mata ng kalaban, napatigil sa takot, napaupo sa malaking kamay na gawa sa chi. Ang makapangyarihang braso ay nanginginig sa hindi inaasahang pangyayari, pinuputol nito ang divine calamity, ito ay. Ngunit wala siyang oras para magnilay, ang espada ay dumagsa sa kanya, ang malamig na tinig ni Luo Wuji ay bumaon sa kanyang isipan, peking immortal, ano? Samantala, sa ibaba, si Luo Chenfan, tahimik ngunit may presensya na hindi maaring ipagsawalang bahala. Dahan-dahan siyang naglakad, matay mapanuri, habang ang bahagyang ngiti sa kanyang labi ay nagpapahiwatig ng isang hindi tiyak na iniisip. Sa kalmadong tinig, bumigkas siya. Ito ba ang immortal version ng Divine Being? Nagtagal ang kanyang titig sa eksena, waring sinusuri ang lawak ng nangyayari, ngunit sa isang iglap, bahagyang lumingon siya, at sa tinig na puno ng tiyak na desisyon, nagwika. Wala na akong dapat pang tingnan, balik na tayo. Ngunit nang iniangat niya ang paa upang umalis, biglang nagningning ng hangin sa paligid niya, isang teleportation formation ang lumitaw, bamalat sa kanyang katawan, ang kanyang mukha ay napuno ng pawis, at sa tinig na puno ng matinding takot, sumigaw siya, teleportation. Sa sandaling yun, lumipad ng matayog si Luo Chenfan, tahimik na iniintindi ang nangyayari sa paligid, ngunit walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Sa isang iglap, inilipad siya ng teleportasyon patungo sa matayog na kalangitan, saka huminto sa likuran ni Luo Wuji, na may seryosong ekspresyon sa mukha at nagwika, ano ang nararamdaman mo? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Luo Chenfan, waring nawala ng pag-asa, pagtingala sa kalangitan, sagot niya, nakakasilaw. Hindi siya pinansin ni Luo Wuji at muling nagtipo ng espiritual na enerhiya sa kanyang palad, tumingin siyang muli kay Luo Chenfan, may halong pag-usisa sa tono. Bukod doon, ano pa? Nagkamot si Luo Chenfan sa tainga, halatang inis sa sitwasyon, maingay, muling bumantong hininga si Luo Wuji, saka marahang sinabi, ang tribulation ng tunay na immortal na ito ay may kakaibang hiwaga kumpara sa karaniwang langit na tribulation na alam mo, tumayo ako rito upang pag-aralan ito, isang bihirang pagkakataon para lumawak ang kaalaman. Biglang itinapon niya ang malaking bilog ng espiritual na enerhiya kay Luo Chenfan bago magpatuloy. Kapag humarap ka sa kaaway, mas mabisang sandata ang ganito kaysa sa lightning-inducing talisman. Pagkatapos, nanahimik siya at ibinalik ang tingin sa Thunder Tribulation, sa itaas, nagpatuloy ang katahimikan, tila pinapakiramdaman ni Luo Wuji ang paligid. Biglang lumitaw muli ang Spirit System Girl, titig na titig sa Thunder Tribulation, hindi nakatiis si Luo Chenfan at nagtanong. Bakit tila natutuwa kang panoorin ang mga dumadaan sa Heavenly Tribulation? Pilit mo akong pinapalakas para mag-cultivate, para lang ba makita akong lumaban sa kamatayan? Iniwas ng Spirit System Girl ang tingin nito at payak na sumagot. Hindi, wala lang akong magawa, pagkasabi nito, muli itong naglaho. Ilang oras ang lumipas, sa loob ng isang tahimik at malamyang kapaligiran, relax na nagbubuhos sa tasa ng tsaa si Luo Wanfu habang tinatamasa ang tanawin,
Ngunit ang katahimikan ay napatid nang biglang pumasok si Luo Chenfan, halatang nagngangalit ang damdamin. South Uncle, masyado kang malupit, hindi ba't nagkasundo na tayong hindi na ako gagawing pain ulit? Tahimik na itinaas ni Lu Wanfu ang kanyang tasa ng tsaa, hinay pa nito ng ilang beses bago marahang sumagot. Kasalanan yon ng fourth uncle mo, ganito na lang, Chenfan, babayaran kita kahit ano pa ang gusto mo. Nang marinig yon, isang bigla ang liwanag sa mga mata ni Luo Chenfan. Napuno ng saya ang kanyang mukha, tila may naisip na kahindik-hindik na ideya. Handa kang bayaran ako kahit ano, pati na yung pamingwit na gawa ng Shukong Treasure Workshop. Napabuntong hininga na lang si Lu Wanfu at nag-aalangang tumugon, ito ay. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Lu Wuji, matapos ayusin ang lahat. May bahagyang pagbulong siya habang naupo sa upuan, agad namang nagbuhos ng tsaa para sa kanya si Lu Wanfu, formal at may paggalang. Pagbati, Family Headmaster, sa matagumpay mong pag-abot sa True Immortal, isang dakilang kapalaran, naway matamu mo ang walang hanggang biyaya ng immortalidad. Ngunit pinutol ni Lu Wuji ang formalidad sa isang simpleng sagot. Wanfu, tayo'y magkapatid, hindi na kailangan ng ganitong formalidad. Tapos, binalingan niya si Luo Chenfan at nagtanong. Naabot mo na ba ang Foundation Establishment? Nagkamot si Luo Chenfan sa kanyang batok, halatang hindi komportable. Hindi inaasahan, talagang aksidente lang, bahagyang ngumiti si Luo Wuji, saka itinaas ang tasa ng tsaa at nagwika ng kalmado. Sayang at medyo nahuli ang oras ng iyong breakthrough, kung nasa Soul Connection o huling bahagi ka na ng Foundation Establishment Stage ngayon, sakto sana para sa nalalapit na pagbubukas ng lihim na mundo ng Ancient Immortal Academy. Sa ngayon, kung kakapasok mo pa lang sa Foundation Establishment Stage, kahit makapasok ka sa lihim na mundong yon, kaunti lang ang maitutulong nito sa iyo. Napabuntong hininga si Luo Chenfan at sumang-ayon. Talagang sayang, pero sa kanyang isip, tumatakbo ang tunay niyang iniisip. Ancient Immortal Academy, mukhang abala lang yan, dahil lang dyan, sigurado akong hindi ako magbe-breakthrough sa late Foundation Establishment Stage. Sa isang iglap, biglang nagsalita si Luo Wuji, na ikinagulat ni Luo Chenfan, halos tumayo ang kanyang balahibo sa kaba. Oo nga pala Chenfan, sa tamang edad ka na para mag-asawa. Napamulagat si Luo Chenfan, litong-lito, ano, bakit bigla mong binabanggit to? Sa isang mahinahong tinig, ipinaliwanag ni Luo Wuji. Matagal nang nais ng dinastiyang Qingtian na makipag-alyansa sa ating pamilyang Luo sa pamamagitan ng kasal, pagkatapos ng pagsasaalang-alang, ikaw ang pinakabagay, at makakatulong ito sa iyong pag-aayos ng buhay. Hindi magtatagal, darating sila upang talakayin ang iyong kasal. Samantala, napatigil si Lu Wanfu, nanlaki ang mata sa gulat. Dinastiyang Qingtian, hindi ba yan, ang Empress? Tumango si Luo Wuji, kumpirmado ang balita. Tama, Chenfan, narinig mo na ba siya? Dahan-daang bumaba ang tingin ni Luo Chenfan, may bahid ng lungkot sa kanyang tinig. Oo, narinig ko na siya. Ngunit, isang mahigpit na pagninilay kay Lu Chenfan, sa loob-loob niya, nagbabaga ang kanyang pag-aalala. Hindi maganda to, si Empress Lin Wanlan ng dinastiyang Qingtian ay hindi pa ilang taon sa trono, pero nagdulot na ng malaking alon sa loob ng korte, at maraming usap-usapan, bilang asawa ng isang empress, hindi ba tuluyang masisira ang payapang buhay ko? Napangiti siya ng pilit, saka tumawa ng malakas upang ilihis ang usapan. Ama, tingnan mo, ang laking bagay nito, dapat pag-usapan muna ng maigi. Ngunit hindi pa siya natatapos nang putulin ni Lu Wuji ang kanyang pagsasalita. Hindi na kailangan ng karagdagang pag-uusap, at huwag mo nang isipin ang paghanap sa iyong ina, matagal na siyang umaasa na mag-aasawa ka na. Pagkatapos ng investigasyon, natuwa rin ang babaeng yun. Nang marinig ito, nanlumo si Luo Chenfan, kitang-kita ang inip sa kanyang ekspresyon. Kahit sa pag-crossover, hindi pa rin ako makakatakas sa pamimilit na magpakasal. Samantala, nagbago ang direksyon ng usapan nang magtanong si Lu Wanfu. Oo nga pala, kailan ipapahayag sa mundo ang pag-breakthrough ng Family Headmaster sa True Immortal? Walang emosyon sa tinig ni Luo Wuji nang sumagot, ikaw na ang bahala. Kaka-breakthrough ko lang, kailangan kong mag-seclude para i-stabilize ang realm ko. Ngunit hindi pa susuko si Luo Chenfan, mabilis niyang kinakalkula sa isip ang paraan para makatakas. Hindi ako susuko, para sa mapayapang buhay ko. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng ideya, tumayo siya at hinampes ang mesa, seryoso ang ekspresyon.
Ama, kahit ang grupong ito ay naglalayong guluhin ang iyong breakthrough sa True Immortal, nangyari ang pagpatay sa harap ko. Ngayon, ipinapangako kong ako mismo ang magmarkang Paiwahe Higanti. Sa narinig, nag-alinlangan si Luo Wuji, tila may pagdududa sa biglang pagbabago ng paninindigan ng anak. Normal na ayaw mo sa ganitong mga bagay, bakit ngayon ka pa? Hindi nag-atubili si Luo Chenfan at mas pinalaki pa ang kwento. Matapos ng tangkang pagpaslang na ito, bigla kong naunawaan ang maraming bagay. Tama nga, ang paghihiganti ay bagay na kailangang gawin ko mismo. Napaisip si Luo Wuji, ngunit sa huli, hindi niya ito pinigilan. Kung talagang gusto mong magaganti, ikaw na ang bahala. Sa sandaling yun, nasa labas na si Luo Chenfan at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang, saka nagmadaling lumakad palabas. Opo, ama. Magsisimula na akong mag-interrogate sa mga nahuling kasabwat at susundan ang mastermind. Habang pinapanood ang anak na nagmamadaling lumisan, lumingon si Luo Wuji kay Luo Wanfu. Ang usapin sa Qingtian Dynasty ay medyo may kinalaman din sa'yo. Ano sa tingin mo? Kalmadong sumagot si Luo Wanfu, ngayon na wala akong ginagawa buong araw, parang gusto ko nang gumalaw-galaw, pero baka ayaw ni Chen Fan. Nagbuntong hininga si Luo Wuji bago nagsalita. Ngayon nang sumailalim ako sa tribulation, napansin kong humihini na ang lakas ng heavenly tribulation kumpara noon. Marahil sa malapit na hinaharap, makikita natin ang mga immortal venerables at virtual immortals na naglalakad saan-saan. Dagdag ni Luo Wanfu, may bahagyang lalim ang kanyang tinig. 50 ang dakilang daw, 4 at 99 ang pag-ikot ng langit, at isa ang pagtakas ng tao. Ngayon na ang isa ay naging maluwag para sa mga tao sa mundo. Maaaring ito ang hudyat ng pagdating ng isang masaganang panahon na pag-aari ng landas ng mga immortal. Tumango si Luo Wuji, mataman ang pag-iisip, ang masaganang panahon at ang magulong panahon ay pinag-iiba lang ng isang salita. Makaraan ng ilang oras, lakad ng lakad si Luo Chenfan, kasama si Butler Ying, tahimik habang nag-iisip. Una, samantalahin ang pagkakataong ito para mag-higanti, pagkatapos, lumabas para iwasan ang unos sandali. Bigla siyang huminto. Ikinagulat ni Butler Ying, dahan-daang inilabas ni Luo Chenfan ang ancestral medallion mula sa kanyang leeg at tinitigan ito ng walang imik. Pagkatapos ng ilang saglit, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Medyo interesante. Samantala, ang Spirit System Girl ay nakahandusay, tila nawala ng sigla, malungkot na nakatitig sa librong nasa harapan nito, ngunit hinayaang maglibot ang kaluluwa sa ibang dako. Sa sandaling yun, isang notification ang lumutang sa ere. Matapos masaksihan ang heavenly tribulation, bigla itong nakaramdam ng pagkabalisa, napatingin ito sa mensahe, saka dahan-daang tumayo at marahang bamulong, naiintindihan ko na. Kasabay ng newfound realization, inihampas nito ang mga kamay sa dingding kung saan nakapaskil ang mga lumang larawan, ang mga alaala ni Luo Chenfan mula pagkabata, mula sa unang yapak niya, hanggang sa paglaki at pagkalibang sa chess, pangangalaga ng halaman, at paghahanap ng ligaya sa simpleng bagay. Sa bahagyang pag-aangat ng kilay, iniwagayway ng Spirit System Girl ang ilang larawan at pabirong sinabi, "Hey, host, mula nang mag-crossover si Luo Chenfan, hindi ko na siya inalisan ng mata, at ngayon, sa wakas, magsisimula na siyang mag-cultivate, ang sistema ko'y gaganap na sa tunay nitong layunin." Habang puno ng saya, itinaas ni Luo Chenfan ang kanyang kapangyarihan at tumakbo ng sabik, halos sumisigaw, "Nagawa ko!" Tumawa rin ng malakas ang sistema, na puno ng excitement, "Ang cute mo talaga, baka ipagyabang mo pa yan." Ngunit, sa isang iglap, tumakbo si Luo Chenfan, hindi para magsanay, kundi para mag-ihaw ng isda. Nagulat ang Spirit System Girl, sa araw na yon, unang beses nitong naranasan ang existential breakdown sa buong buhay nito, ang ini-expect nitong cultivation breakthrough, naging cooking skill upgrade. Hindi ko ito palalampasin, hindi pa tuluyang nakaka-recover ang Spirit System Girl nang si Luo Wuji ay mag-organisa ng supplementary lessons para kay Luo Chenfan. Patuloy na nagbabasa si Kung Zi. Ang pisikal na kalakasan ay mahalaga sa cultivation, ngunit, kung sobrang lakas ang katawan, maaaring maabot ang perpektong estado ng celestial Dao, na maaaring maging hadlang sa pag-unlad. Nilalaro ni Luo Chenfan ang kanyang panulat gamit ang kanyang bibig. Saka napapailing at kinagat pa ang dulo nito sa frustration, alam ko na magiging problema ang lahat pagkatapos ng foundation establishment. Nagpatuloy si Kung Zi sa pagsasalita habang hinihimashimes ang kanyang balbas. Bagaman may type B talent ka lang young master, sa suporta ng pamilya mo, hindi mo kailangang mag-alala,
Kakabreak mo lang sa foundation establishment, tandaan mong araw-araw dapat mong pahirin ang iyong meridians, ang pinakamahalaga ngayon ay i-consolidate ang cultivation mo. Mabilis ang sagot ni Luo Chenfan, sige, aalagaan ko ng mabuti ang sarili ko. Pagkasabi niyon, nag-isip siya, kung nourish lang ng nourish, habang buhay, ang ganda-ganda ng meridians ko, dapat talagang pahalagahan. Ngunit sa isang iglap, tumunog ang isang notification mula sa sistema, agad siyang natulala, saka napakuyom ang kamao sa frustration, at dumura ng dugo sa nakita. Natapos ang klase para sa formalidad, Primordial Energy Dagdag 1. Nagmadaling nagtanong si Kung Zi, Young Master, anong nangyari? Agad na tumugon si Luo Chenfan, habang may bahid ng dugo sa labi, saka sumigaw, wala, biglang napuno ang meridians ko. Sa sandaling yun, nagkaroon siya ng realization, napakakampante ko. Akala ko tahimik ang sistema nitong mga nakaraang araw, yun pala, bigla akong na-surprise attack. Hawak ni Kung Zi ang pulso ni Luo Chenfan, saka huminga ng malalim, buti na lang, unstable aura lang, Young Master, kailangan mong magpahinga. Pero sa kabila ng payo, umiling si Luo Chenfan, hindi na maganda ang pakiramdam ko ngayon, tapusin na natin to. Sumunod na lang si Kung Zi, opo, Young Master, magpahinga ka ng maayos. Pagbalik sa kanyang silid, marahang isinara ni Luo Chenfan ang pinto, saka lumingon, ano na naman ang pakulo mo ngayon? Nagningning ang spirit system girl, puno ng sigla habang nakangiti, pagkatapos ng huli nating interaksyon, napagtanto ko na, bilang isang failed system, lahat ng missions ko ay walang saysay, pero ngayon, may bago na akong natutunan. Nagkaroon ng bahagyang paghinto bago ito nagpatuloy, mula ngayon, ang missions mo ay based na sa daily habits mo, hindi mo na kailangang problemayan ang cultivation, tingnan mo. Napabuntong hininga si Luo Chenfan, ang bilis mong umintindi. At sa mga sumunod na araw, sa tuwing naglalaro siya kasama ang mga kaibigan, nag-e-enjoy sa summer, Primordial Energy Dagdag 1. Tuwing kumakain ng masarap, Primordial Energy Dagdag 1. Habang kumakain ng karne, nanginginig ang kanyang kamay sa galit nang makita ang system notification, congratulations, host, na-elevate ang realm mo sa post-foundation establishment. Nag-init ang dugo ni Luo Chenfan, galit na hinagis niya ang chopsticks at bowl sa mesa, sige, kung wala kang hiya, wala rin akong hiya. Dalawang tauhan ang abala sa paghatak ng malalaking kahon, inilapag sa harap ng bahay. Young Master, sabi ni Butler Ying, ito pa lang ang naipon natin. Tumayo si Luo Chenfan, dumampot ng isang garapon, saka binuksan yon ng may matako na tingin. Pansamantala, sapat na to, nagtanong ang sistema, anong balak mo? Ngunit isang tusong ngiti ang gumuhit sa labi ni Luo Chenfan, malalaman mo rin. At sa isang iglap, diretsyong ininom niya ang buong laman ng garapon, punong-puno ng pills, isang nagngangalit na puwersa ang bumalat kay Luo Chenfan, nag-ulo ang spiritual energy sa kanyang meridians, ang pisikal niyang kondisyon ay bumuti, pero bumagsak naman ang cultivation niya, gulat na gulat ang spirit system girl, halos hindi makapagsalita, hindi ko inasahan na ibabagsak mo ang cultivation mo para lang mapalakas ang katawan mo. Masaya si Luo Chenfan, puno ng determinasyon habang binuksan pa ang dalawa pang bote ng sabay-sabay. Akala mo tapos na to, saka na nag-utos sa kanyang butler, Ying, sabihin mo sa kusina na wag na akong lutuan ng hapunan. Agad na sumagot si Butler Ying, opo, Young Master. Sumigaw ang sistema, desperado, host, please, huwag. Sa Family Head Hall, nang makarating kay Family Headmaster Luo Wuji ang ulat ni Kung Zi, napuno ito ng pagtataka. Ano, sinasabi mo bang pinilit ng anak ko ang kanyang sarili sa pagkakakultiba hanggang sa siya'y masuka ng dugo, dala ng kaguluhan ng kanyang enerhiya, para lamang makapasok agad sa lihim na daigdig ng sinaunang immortal sa sandaling maabot niya ang huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon, pilit na pinilit sa pagkakakultiba hanggang sa samuka ng dugo dahil sa panggugulo ng kanyang aura. Napatawa si Kung Zi, proud na proud, tama, talagang napakasipag ng Young Master. Biglang sumilay ang ngiti ni Luo Wuji, puno ng tuwa, ayos, bihira kong makita ang anak kong ganito kasipag. Bilang ama, paano ko siya bibiguin? Pumunta ka sa aking silidyaman at kunin mo ang mahalagang dilaw na siyam na siklong breakthrough pill. Nais kong personal na tulungan ang aking anak na makamit ang huling yugto ng foundation establishment. Agad na yumuko at nagbigay galang si Kung Zi, masusunod, Family Headmaster. Makaraan ng ilang oras, sa harap ng bahay, nagkalat ang basyong bote, humihingal si Luo Chenfan, bagsak sa sahig, nanginginig sa exhaustion.
Nag-announce ang sistema, physics grade, 99% tumango si Luo Chenfan habang nakahiga sa sahig. Hinaplos ang kanyang busog na tiyan, puno ng determinasyon, isang hibla na lang sana at naging immortal physique na, sa taglay niyang katawan ngayon, ang pag-abot sa huling yugto ng Foundation Establishment ay kasing hirap na rin ang pagtagos sa Seated Illumination Realm. Malalim siyang huminga at dahan-daang umupo. Hinahamon mo ba ako, little one? Napanganga ang spirit system girl, wala na talaga itong magawa sa host na ito. Sa sandaling yun, lumapit si Luo Wuji, at sa malamlam na liwanag, tinawag siya, anak. Lumingon si Luo Chenfan, nagulat, ama? Marahang tiningnan siya ni Luo Wuji, saka malungkot na huminga ng malalim. Narinig kong nag-aalala ka sa pag-abot sa huling yugto ng Foundation Building, hay, tignan mo ang sarili mo. Ilang araw pa lang ang lumipas pero tila balabis kang namayat at pumangit ang anyo mo. Kasalanan ko rin, masyado kitang pinressure. Pagkatapos, inilabas niya ang isang pilak na pill, kumikinang sa madilim na gabi. Ito, ang 9 Transformation Breakthrough Realm Pill mula sa Treasure Pavilion, isang bihirang gamot na makakatulong sa mga cultivator na below 4th stage ng Breakthrough Realm na hindi maapektuhan ng 2 beses na pag-breakthrough. Noon, nag-aalala ako na hindi pa sapat ang mindset mo. Kaya ayaw kong gamitin mo ito. Pero ngayon, pinatunayan mo na ang determinasyon mo sa Dao. Ngayon na ang tamang panahon. Namutla si Luo Chenfan, halos hindi makapagsalita. Maging ang spirit system girl ay hindi makapigil ng tuwa. Lumiwanag ang ekspresyon nito. Inumin mo na, huwag kang mag-alala, ako mismo ang mag-neutralize ng epekto. Ngunit sumigaw si Luo Chenfan, puno ng pag-aalinlangan. Huwag, ama, paano mo ako mapapahamak? Sa isang iglap lang, si Luo Chenfan ay pumasok sa ikalawang yugto, mula sa Mortal Realm, tumagos agad sa Seated Illumination Realm sa loob lamang ng isang gabi. Samantala, sa Linglong Pavilion, biglang bumagsak ang pinto, isang malakas na pagyanig. Nakunat ang noo ni Lai Mei, lumingon, sino yan? Lumapit ang isang batang kawal ng Lu family at yumuko, sa utos ng young master, ililigtas namin ang flower of the brothel. Nakita ng mga tao sa labas ang sigalot, nagkagulo, anong nangyayari? Pumunta siya sa bahay aliwan sa bukang liwayway para agawin ang pinakamagandang babae. Sinong may ganitong kapangahasan, kailangan pa bang hulaan? Sino pa ba sa lungsod na ito ang may lakas ng loob para kumilos ng ganyan kaarogante? Siyempre, wala nang iba kundi, ang pangunahing ginoo ng Changsheng Luo Mansion, si Luo Chenfan.